So welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ayan, ito na naman tayo, may isa na naman tayong trouble mga katropa na isosolve. I-share lang sa inyo yung reason mga katropa kung bakit nagkakaroon ng ganong problema at ano yung solusyon mga katropa. So ito nga pala yung BT350 3.2 mga katropa. So yung kaso niya ay yung engine na mamatay mga katropa. While driving mga katropa, bigla na lang nagsha-shut off yung engine mga katropa. So yan mga katropa. So bagong lahat, syempre mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga subscriber, viewers, youtubers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Marami tayong content mga katropa. Sa mga gustong makakuha ng basic idea, punta kayo sa channel, tapos mag-scroll up, scroll down. So pumili kayo ng gusto nyo panoorin mga katropa. So syempre bago yung lahat, pag nanood kayo ng aking video, huwag kayong mag-skip ng ads para kumita naman tayo mga katropa. Yun, so yan nga mga katropa, umpisahan na natin para ma-share ko na sa inyo yung aking na-encounter. So yan mga katropa, yung problema nito ay yun nga, namamatay siya while driving mga katropa. Ayan, BT50 3.2. Yan. So mga after 20 km, 25 km pataas, so namamatay na lang siyang bigla mga katropa. Yan. So ngayon, yung ginawa ko mga katropa, inobserbahan ko muna mga katropa yung ating engine. So pag nire-race kong ganyan mga katropa, yung RPM na yan parang nag-i-stop pa sa may parting above 1. Yan, nag-i-stop pa dyan ng ganyan bago umakyat. So yung ginawa ko mga katropa, siyempre wala naman trouble code na nadidetect mga katropa. So yung ginawa ko mga katropa, yun nga, na-obserbahan ko parang nabibitin siya sa pag nire-race mo ganyan bigla, parang nag-i-stop over pa yung RPM, parang pigil mga katropa sa above 1 na yan ng line. So yung ginawa ko mga katropa, in-scan ko nga, wala namang trouble code about sa fuel system, mga sensor. Sa madaling salita, wala siyang trouble code mga katropa na nadidetect. Pero yung kanyang problema, namamatay yung makina while driving after 20 km pataas mga katropa. Bigla na lang nagsha-shut off yung engine. So yung ginawa ko, meron akong stock na SCB, solenoid control valve mga katropa. So pinalitan ko siya ng solenoid control valve. So ito yung kanyang luma mga katropa. Yan, ito yung luma niya. Yan, ito yung kanyang solenoid control valve. Pinalitan ko siya ng yung stock ko na solenoid control valve. Ngayon inobserbahan ko yung RPM niya mga katropa. Yan, pag nire-race kong ganyan, hindi na siya nag-stop over sa 1. Kumbaga diretso yung akit ng kanyang needle. Yan mga katropa. Kasi kanina nire-race kong ganyan, parang paglagpas ng 1, manginginig yung makina. Tapos saka pa lang siya mag-stable kapag nandun na sa 1.5, 1,500 RPM mga katropa. Yan. Ngayon pag race ko, dire-diretso na yung needle. Hindi na siya nag-i-stop mga katropa. Nung nagpalit ako ng stock na solenoid control valve. So yun nga, parang so yun nga mga katropa, inoobserbahan ko pa, pero malakas yung ko mga katropa na okay na siya kasi wala na yung parang palyado niya kapag pag nire-rev mo mga katropa ng ganyan. Ayan o, ayan. Ayan, steady na yung makina mga katropa. Ayan. So steady na yung makina niya mga katropa. So ito na nga yung kanyang stock na solenoid, nagpalit ako. So ngayon babasahin natin yung reading ng kanyang reading ng pressure mga katropa. Basahin natin. So dito muna tayo sa 16 pin. So wala kasi ako nakitang trouble para pag hinalaan ko yung crankshaft sensor, camshaft sensor. Kasi kung may problema yung cam sensor tsaka crankshaft sensor, or nagmamalfunction siya, umiinit, pag uminit or basta magkaroon ng problema yung dalawang sensor na yan, magmamalfunction,
mga katropa, magkakaroon siya ng code. Sasabihin na malfunction yung inyong sensor. Kaso ito mga katropa, wala siyang sensor na nade-detect. Yan. So dito muna tayo. So babasahin natin yung pressure kung maganda na yung RPM niya talaga mga katropa. Laki ng pinagbago. So quick test muna tayo. Yan yung RPM niya. Maganda. Kanina before ko pinalitan, may namamalya kapag nire-rev mo. Malalaman mo yung CRDI engine kapag may problema. Pag nire-rev mo siyang ganyan, parang yung makina namamalyang ganyan. Mamamalyang konti kung saan 1.5 ba, 2,000 RPM, basta mamamalya, or before mag 1 mamamalya na yan mga katropa. Kung mayroong problema yung fuel system. Yan. So kaninang bago ko pinalitan, namamalya yan. Paglagpas ng isang guhit ng sa 1 na yan, nanginginig yung makina. Tapos pagdating ng 1.5 pataas 2,000, stable na yung makina kasi nga ni-rev natin na mataas. So ngayon mababa lang yung rev ko, wala na yung palya mga katropa. Yan. So ayan, meron siyang trouble sa PCM. Tingnan natin yung PCM mga katropa. Yan, kung may problema yung camshaft tsaka crankshaft, madidetect yan mga katropa kasi magmamalfunction. Madidetect ng ano yan, ECU yan. Kaso ito wala mga katropa. Read fault muna tayo. Tapos key off, engine on, key on, engine off. Yan. So dito tayo. Yan. Tignan muna natin mga katropa bago tayo pumunta sa data. So, si-share ko lang mga katropa para magkaroon kayo ng idea. So, glow plug lang yun mga katropa. Walang ano yun, delete natin. So, okay. So, balik tayo. Ano lang tayo dyan, hindi natin maano yan. So, punta tayo dito sa data, read data stream tayo mga katropa. So, i-start muna natin yung engine. One click siya mga katropa. Yung problema niya ngayon nga yung pagka nakakalayo na or pag umiinit na, hindi natin alam kung ano yung problema. So kagaya nga sinabi ko, in-scan natin, wala naman siyang ano. Kahit kanina mga katropa, in-scan ko, wala siyang code. So punta tayo sa data stream, tingnan natin yung pressure. So yan, scroll top tayo, scroll up. Yan mga katropa, yung sa mga bagong subscribe pa lang, pasyal kayo sa ating channel. So scroll up, scroll down lang kayo sa mga gusto nyong panoorin mga katropa, baka makatulong sa inyo. So nasaan na yung ating ano kanina dito, hanapin muna natin. Sa sensor tayo, mas airflow, air intake, dito tayo. Fuel temperature A, fuel rail pressure, yan, mga pressure, yan. Tapos yan, tingnan natin dito CMP tsaka CKP synchronized. Okay, check natin. So ayan yung kanyang reading mga katropa. So synchronize naman siya, yes, naka-synchronize. So ayan yung reading niya. Tingnan natin itong isa. Wala pala, yan lang. So nagte-30,000 plus yung ating reading mga katropa. So nagbabago siya pag nagka-cut off yung aircon. Pag nag-on, ayan, nagbabago siya. So ibig sabihin, okay naman yung pressure natin mga katropa. So yan mga katropa yung ating reading. So ngayon mga katropa, yun nga,
Pinalitan nga natin ng ating solenoid. Ito yung kanyang solenoid. Tingnan nyo, nababasa na langis. Merong tagas yung kanyang intake manifold. So palitin na ng intake manifold, kaya nabasa na langis itong mga katropa. So tinesting ko lang dito sa aking stock na SCB. Ngayon pag okay na yung problema, saka natin requestan ng brand new. Siyempre hindi natin pwedeng ibigay sa may-ari yung ating stock na SCB. Tayo yung mawawalan ng ano. So nasa sa kanya yun mga katropa, kung papapalitan niya o hindi. Pag hindi niya pinapapalitan, ibabalik ko tong dati niyang SCB. So medyo may kamahalan kasi rito, nasa 1,000 plus RM. Kumbaga nasa 12,000 plus, mga ganyan yung price niya rito mga katropa sa Malaysia. So ngayon test drive muna natin mga katropa para malaman natin yung sitwasyon kung mamamatay ba. Medyo lalayuan ko ng konti mga katropa, mga ilang kilometer para matesting. So eto mga katropa, testingin na natin mga katropa yung kanyang sasakyan. Test drive tayo mga katropa, obserbahan natin kung mamamatay ba. Yan, itong hatak mga katropa, lakas ng hatak nito. So yung kakalipad lang ng ating aeroplano, habulin natin yung aeroplano mga katropa. Lakas ng hatak nito mga katropa. So hindi lang natin alam kung mamamatay pa siya mga katropa, kasi nagpalit tayo ng SCB, solenoid control valve. So parang malaki yung pinagbago mga katropa ng kanyang performance. So kailangan na lang ng observation para makaka-assure tayo na wala nang problema. Kailangan kasi i-test drive mga katropa, ng i-test drive. Hindi naman tayo pwedeng lumayo ng malayo mga katropa. So obserbahan lang natin kahit mga ilang round dito sa area ng airport road. So medyo mahaba, isang diretso kasi yan mga katropa. So far is okay naman siya. So magta-turn tayo rito para siguro mga 3 turn okay na rito mga katropa, para malaman lang natin kung mamamatay ba o hindi. Tapos i-release natin. So pa-observe na lang natin sa customer. So pahiram muna natin yung ating stock na ano. Pag hindi namatay, so sabihin natin sa kanya na palitan natin ng bagong solenoid control valve. So yun lang kagandahan, meron tayong pan-test board mga katropa. Kasi nga hindi natin ma-detect kung anong problema mga katropa, kasi walang code, walang DTC mga katropa. So medyo ulap-ulap na naman dito mga katropa. Yan. So nakakailang kilometer na tayo, nakaka-4 na kilometer na ako mga katropa. Yan yung kilometer reading natin yan, 30 na. So isang round pa tayo mga katropa. Uy, bilis stop agad. Ayan o. So 30 kilometer mga katropa. Maya bibidyo ulit tayo para makita natin kung nakakailang kilometer na tayo. Umalis ako kanina 26 kilometer yan. So ngayon nakaka-4 na kilometer na tayo. A few moments later. So ito mga katropa, pangalawang ikot, namatay yung engine mga katropa. So ibig sabihin yung problema natin hindi dito sa ating solenoid mga katropa. So ngayon naka-on tayo mga katropa, pupunta tayo sa harap. Tingnan natin kung may umakakit na fuel. So ito yung galing ng tangke mga katropa, yung kulay ano na yan, yung kulay pula, yan yung galing ng tangke. Dito yan yan. Ito yan So ito yung galing ng tangke, papasok ng filter, lalabas ng papuntang engine. So naka-on tayo, dapat meron lumalabas na fuel dito mga katropa. Dito sa ano na to. Yan. Dito, dapat may lumalabas na fuel pag naka-on. On pa lang, dapat may lumalabas na fuel na. So ngayon, walang lumalabas na fuel mga katropa. Ibig sabihin, yung ating fuel pump hindi nagpa-function mga katropa.
Yan. So syempre umandar na tayo, uminit na mga katropa. Siguro nag-stop ng working yung ating fuel pump, kaya walang umakyat na gasolina mga katropa. So kanina kaya ko lang naman napa-start, siguro malamig na yung fuel pump, so pwede na siyang mag-running. So ibig sabihin yan mga katropa, pag umiinit na yung fuel pump sa tangki, hindi nag-stop na siya ng working mga katropa. So ngayon nakita nyo wala lumalabas, papunta ng engine. Ito papunta ng engine, papasok papunta sa high pressure. Yan dalawang blue na yan. Yan. Kung mapapansin nyo, wala. Naka-on tayo mga katropa. On off natin mga katropa. Baka sakaling gumana na yung pump. Kasi kung hindi, magtotowing tayo mga katropa. Yan. Tingnan natin sa cranking kung may lalabas. So yun. Kinrank na rin natin. Naka-on na tayo. On off. So tignan natin kung mayroong bumasa dun sa may filter. So yan mga katropa, kahit na isang batak mahina, ayan mga katropa, mahina yung pressure. Ibig sabihin na hindi malakas yung pressure ng fuel pump papunta paakyat, para paakyatin yung ating diesel. Mga katropa, sasama natin ulit. So walang umakyat na diesel mga katropa. Akyat dito, punta ng engine. So walang pressure ng diesel galing ng tangki mga katropa. So ayan mga katropa, namatayan nga tayo at tinignan natin yung fuel na galing ng tangke. So walang umaakyat papunta sa fuel filter, palabas papuntang engine mga katropa. So ngayon in-scan natin, dala natin yung scanner. Siyempre mga katropa, nagkaroon siya ng P299 injector control pressure too low. Yan, nagkaroon siya ng ganyan na trouble code dahil wala siyang nadidetect na high pressure mga katropa. Yung sa injector yan mga katropa, yung ICP pressure too low. Once na nagka-cranking yung engine, mababa daw yung pressure. So bakit siya mababa yung pressure? Kasi nga mga katropa, hindi gumagana yung ating fuel pump. Paakyatin niya yung diesel papuntang filter, papasok ng filter, tapos lalabas ng filter papuntang high pressure pump. High pressure pump isusupply niya sa common rail. Common rail naman isusupply dun sa bawat injector. So sa bawat injector meron siyang ICP. Yan. Sa ng injector, nadidetect nun ng sensor nun na too low yung pressure mga katropa. Yan. Kaya walang kaya nagkaroon tayo ng trouble code na injector control pressure too low, engine cranking. Once na nagka-cranking tayo, kasi nga gaya ni sinabi ko, may problema yung ating fuel pump. Wala siyang inaakyat na diesel papuntang filter papuntang high pressure pump. Siyempre pag walang umakyat na diesel, wala namang isusupply yung high pressure pump papuntang common rail mga katropa. Yan, para i-distribute sa bawat injector mga katropa. Wala siyang pressure. So yun mga katropa, kaya may lumabas na P291 injector control pressure too low. So yung magiging next na step natin nito mga katropa, papalitan natin ng fuel pump assembly, yung nasa tangke mga katropa. Yun na yung next step mga katropa. Nakita nyo naman kanina tinest drive natin, maganda yung andar niya mga katropa habang tinetest drive natin. So uminit na yung fuel pump, kaya nagmalfunction na mga katropa. Yung kumbaga nag-overheat na yung ating fuel pump, kaya nag-stop na mag-isa mga katropa. Yun. So yung next step nito, papalitan na natin ng fuel pump assembly. So sure ball na yun mga katropa. So kasi nagpalit na tayo ng SCB. So ganun pa rin, siyempre buti na lang meron tayong pan testing. Kung wala
napabili pa tayo ng Dioras mga katropa. So buti na lang may pan-testing. So ngayon na-detect na natin yung problema. So yung problema niya ay sa fuel pump. Habang tumatagal yung takbo, hindi na kaya ng fuel pump, umiinit na. Kaya bumabagal na yung ikot. So hanggang sa mamatay na yung makina kasi nga wala nang sinusupply na diesel paakyat mga katropa. So yun muna mga katropa yung ating possible cause. Yan, possible cause fuel pump. Yung sure ball nating problem sa fuel pump muna tayo. So gaya sinabi ko, buti nga na-testing natin yung SCB, hindi tayo muna nagpa-order. So ngayon, o-orderin natin yung ating fuel pump mga katropa. Tapos ayun, pag okay na, test drive ulit, tapos release. Yan mga katropa. Pero sure ball na yan, pag napalitan ng fuel pump, okay na yan. So ayun mga katropa, nakita nyo naman kung paano natin na tinesting yung ating SCB. So okay naman yung SCB mga katropa, wala siyang problema sa SCB gaya ng tinest drive natin. So yun mga katropa, nag-die off nga yung engine natin habang tinetest drive. So nakita nyo naman, chinek natin yung fuel filter, yung galing ng tangke paakyat, naka-on engine tayo, tsaka crank engine, walang lumalabas na diesel mga katropa. Ibig sabihin yung fuel pump niya hindi nag-work mga katropa. So ang gagawin natin, papalitan natin ng fuel pump. So yun, hanggang dito na lang muna yung ating content, yung ating vlog. So update ko kayo sa pagpalit ng filter mga katropa hanggang sa matest drive uli natin mga katropa. So yun, maraming salamat sa yun yung isang dahilan natin mga katropa. So suspect natin yung SCB, nag-try tayo, ganun pa rin. So tinest drive natin, tumirik tayo, namatay makina. So chinek natin yung tangki, yung umakyat yung gasolina, walang umakyat. So ibig sabihin fuel pump. So yun mga katropa, update ko na lang kayo pagka papalit tayo ng fuel pump. Siguro nag overheat na yung fuel pump mga katropa, kaya ayaw nang umikot ng maayos mga katropa. So hanggang dito na lang mga katropa. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo ng mga subscriber, viewers, youtubers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit yung notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayo updated sa ating mga bagong content mga katropa. Baka sakali makatulong sa inyo yung mga sinishare kong video mga katropa. So shout out sa Bicari Group, yan, kay parang Jan, kay parang Louie, yan, members, sa lahat ng group members, shout out sa inyo, saka sa lahat ng group admin, yan, shout out sa inyong lahat. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you in my next video.